Gaano kaganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bago po tayo magsimula, gusto po nang batiin si Jella, Daisy Gomez and family, Steve, Clark, and Joy na mga kaibigan natin sa Davao. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa perfection. Perfection. So, pag sinabi natin perfection, sa Tagalog kasi mas mahirap sakdal. Perfection. Perfection is the doctrine that God fully possesses every excellent quality to the highest degree and lacks nothing that is desirable or good. Ibig sabihin, God is perfect at wala kang makikitang pangit sa Kanya. He is perfectly holy, perfectly wise, perfectly loving, perfectly just, without flaw, without deficiency, without change. God's perfection is not just the sum of His attributes, it is the harmony of all His attributes working together without contradiction. His plans are perfect, His timing is perfect, His character is perfect, and in Christ, He is making His people perfect. So, hindi lang yung Diyos yung perfect. Ang gusto niya, pati tayong mga tao, mga followers ni Jesus, maging perfect din. Not by their merit, but by His sanctifying grace. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 32, verse 4, The rock, His work is perfect, for all His ways are justice. A God of faithfulness, and without iniquity, just and upright is He. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, God is perfectly good and altogether lovely. Ibig sabihin, walang bahagi ang Diyos or katangian ng Diyos na masama. Kaya pwede nating pagtiwalaan talaga yung Diyos Pwede nating ibigay yung buhay natin, pag-alayan siya ng buhay, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos kasi ang Diyos natin ay mabuti. Walang ni isa mang imperfection sa Diyos or kahit konting blemish or kapangitan or something na masama sa Diyos. He is all good and altogether lovely. Walang katangian ng Diyos na hindi kamahal-mahal. Ang Diyos ay kamahal-mahal sa lahat man ng aspeto, kahit saan mo tingnan. So, God is perfectly good and altogether lovely. Kaya po yung Diyos, ang plano talaga ng Diyos sa buhay natin ay maganda, maayos. Tayo lang naman talaga yung humihiwalay sa kalooban ng Diyos. Tayo lang naman talaga yung humihiwalay sa magandang plano ng Diyos. Now, balikan po natin yung tanong natin, gaano ba kaganda yung plano ng Diyos sa ating mga buhay? Now, sabi po dito sa Deuteronomy 32:4, God is our perfect God, kaya His work is perfect. The rock, His work is perfect. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. So, ang gawa ng Panginoon, mga kapatid, ay walang dungis. Perfect, napakaganda. Tayo lang naman po talaga ang nagpapasama sa ating mga buhay. Kaya gusto po nating kung gusto po nating magkaroon ng kaayusan sa ating mga buhay, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sundin natin kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kaya napakahalaga na lagi tayong nakikinig sa tinig ng Santong Espiritu dahil ang Santong Espiritu ay dinadala tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Now, point number 2, God is perfect in wisdom and power. Yung Diyos po natin, perfect yung kanyang mga plano, perfect yung kanyang karunungan, kaalaman. He is perfect in all His ways, and He has the power to accomplish all His purposes or to accomplish His plan. So, meaning to say, may karunungan ng Diyos, alam niya kung ano yung gagawin niya. Pangalawa, He has the power to do it. Kaya nga po tayo ay nire-require ng Biblia na magtiwala ng lubusan sa Diyos.
because God knows what He's doing and He has the power to execute His plan. Kaya po tayo dapat ay lubusang nagtitiwala sa ating Diyos. Now, sasabihin ng ilan, bakit ang daming pangit dito sa mundo? Di ba hinayaan din ng Diyos yan? Di ba pinayagan ng Diyos na tuksohin si Eva at Adan ni Satanas? Now, sa maliit nating pagtingin, makikita natin, parang merong mga nangyayaring pangit dito sa mundo. Pangit naman talaga. Kasalanan is wrong. War is wrong. Yung pagpatay, talagang pangit na nangyayari dito sa mundo. Pero mga kapatid, yung original plan ng Diyos sa Genesis chapter 1, napakaganda. Perfect yung plano ng Diyos, yung magandang plano ng Diyos para sa mga tao. Sa katunayan, tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos na nandun sa apex ng creation, nandun sa pinakamataas na uri ng creation. Kaya nga meron tayong freedom. Yung freedom na yon, meron tayong kakayahang ibigin ng Diyos, meron din tayong kakayahang hindi sumunod sa Diyos, hindi ibigin ng Diyos, hindi magtiwala sa Kanyang mga salita. Yun po ang isang tanda na yung pagkaka-create sa atin ng Diyos, nandun talaga sa apex, nandun talaga sa pinakamataas na uri ng creature dito sa mundo. Meron tayong freedom, hindi tayo nilikha ng Diyos na robot. At dahil din po doon sa freedom na yon, mas pinili ng tao na humiwalay sa kalooban ng Diyos. Pero, napakaganda pa rin ang plano ng Diyos. Perfect pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga imperfect people. Isipin niyo po yun, no? God has a perfect love for imperfect people to the point of sending His Son, the Lord Jesus Christ, to redeem us from our sins. Para ibalik tayo mula dun sa sa rebellion na ating ginawa laban sa Diyos. Tayo binabalik niya pa rin. At maliit lang yung ating pagtanaw. Minsan nakafocus lang tayo sa mga pangit, sa problema, sa kaguluhan. Pero at the end of it all, sa tinatawag natin consummation of all things, sa muling pagbalik natin ng Panginoong Jesucristo, mas makikita na natin yung bigger picture, yung kabuuan ng istorya. At doon natin makikita, Lord, I praise you and I worship you. Your plan is perfect. Yung mga plano nyo, perfect, mabuti. Ikaw ay mabuting Diyos. And number 3 po, God is forming Christ in us toward perfection. Ito po yung isa sa pinakamalagang nangyayari sa buhay natin. Minsan may pangit tayong nakikita. Sa tingin natin pangit. Pero sa paningin ng Diyos, ginagamit niya yung mga bagay na nangyayari sa atin. Pwedeng problema yan, pwedeng pagsubok yan sa buhay natin. Pero ginagamit ng Diyos yun para hubugin si Kristo sa ating mga buhay. Gagawa po ako ng separate video just to discuss this. Para po mas magkaroon tayo ng mas malalim na perspective na pag may mga seemingly pangit na nangyari sa buhay natin, maganda na tanungin natin yung sarili natin na, Lord, paano nyo hinihubog si Kristo sa akin? Ano ibig sabihin nun? Paano nyo ako ginagawang katulad ni Kristo? Isipin nyo po, para tayong mga eskultura, no? Na pinapait, minamaso, no? Tinatanggal yung mga edges natin. Yung mga kapangitan sa atin, isa tayong parang marmol na walang itsura, walang image. Pero si God, in His perfect plan, hinuhulma niya tayo hanggang sa maging katulad natin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po minsan yung mga pangit na nangyayari sa atin, umaaray tayo. Minsan nagrereklamo tayo eh. Pero maganda na tanungin natin yung sarili natin, Lord, isa bang paraan yon para mahubog si Kristo sa akin at mas maging katulad ko si Kristo sa aking pananalita, sa aking pag-uugali, sa aking pananaw? Tanda natin mga kapatid, God is forming Christ in us toward perfection. Kasama po yan sa plano ng Diyos. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, worship God and be like God. Alam niyo po yung problema rito sa Deuteronomy, yung mga tao rito, mga Israelita, samba ng samba lagi sa mga Diyos-Diyosan. And in fact, dito sa Deuteronomy chapter 32, ang daming patungkol rito sa Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga Israelita at gagawin pa in the future na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang isang tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, magiging katulad ng Diyos-Diyosan na sinasamba niya.
Yan po ay sinasabi rito sa Psalm 135 verse 15 and Psalm 135 verse 15 hanggang 18. Sabi po rito, "The idols of the nations are silver and gold made by human hands." Pagdating sa verse 18, "Those who make them will be like them." Pag meron kang idol, magiging katulad mo yung idol mo. Kahit sa panahon natin ngayon, no, may iniidolo kang artista, susunod yan, yung gupit mo, kapareho na ng iniidolo mong artista. May iniidolo kang dancer, singer, sa susunod yan, yung pormahan mo, yung kantahan mo, yung galawan mo, katulad na rin ng iniidolo mo. Yan yung sinasabi ng Biblia. Those who make them will be like them. Ang gumagawa sa kanila at lahat ng nagtitiwala, matutulad sa idolong, sila na rin ang lumikha. You will become who you worship. So sa atin po, mga kapatid, we worship God and we will become like God in terms of character, in terms of love, in terms of holiness. Kaya po sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 5 verse 48, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." So habang sumasamba tayo sa Diyos, nagiging perfect rin tayo, no? We are hindi natin ma-attain yung sinless perfection dito sa lupa. Pero nandun tayo sa paglalakbay na yun. We will becoming more and more like God. Now, point number 2, imitate Jesus as God sanctifies us. Imitate. Ibig sabihin, tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo habang hinuhubog tayo ng Diyos. Kaya po, napakahalaga na itong puntos na ito, mga kapatid, kasi sa paghubog sa atin ng Diyos, minsan pinapadala niya tayo ng mga pagsubok. Gustong hubugin ng Diyos yung iyong pasensya. Dadamihan ng Diyos yung mga kinakaharap mong problema o pagsubok sa buhay para humaba ang iyong pasensya. Para mas tumibay ka sa iyong pananampalataya. Para mas maging kamukha mo ang Panginoong Jesucristo sa pagdating sa pagtitiis, sa pagtsatsaga. Imitate Jesus as God sanctifies us. Tandaan po natin, para tayong sculpture. Hinuhubog tayo ng Diyos. At sa paghubog sa atin ng Diyos, madalas po nasasaktan tayo, or minsan parang, alam mo yung pag pinapait, no? Sa pag may inuukit ka, pag pinapait, aaray ka eh. Pero yung mga pagkakataon na yan, yung mga pagkakataon na hinuhubog ka ng Diyos para maging katulad mo ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po rito, sa Romans chapter 8 verse 28, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, upang maging katulad ng Kanyang anak." That's the plan of God. Kaya po, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Perfect yung plano ng Diyos sa atin. He wants us to become perfect just like Jesus, just as Christ is perfect. And then sabi po rito sa Galatians chapter 4 verse 19, kasi naiintindihan to ni Apostol Pablo eh. So sabi niya, "My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you." Yun ang gusto ni Apostol Pablo mangyari sa mga mananampalataya sa Galatia. Mahubog sila na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So imitate Jesus as God sanctifies us. And point number 3, trust God's wisdom and power. Pagtiwalaan po natin yung perfect wisdom ng Diyos, perfect power ng Diyos, na alam ng Diyos yung kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Huwag po tayong magreklamo. Don't grumble. Huwag tayong magreklamo sa Diyos at puro complaints na lang ang ginagawa natin at para bang mas marunong pa tayo sa Diyos. Tanda natin, His wisdom is perfect. His power is perfect. And kung ano man yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, hayaan lang natin ang Diyos at tanungin natin yung ating mga sarili. Lord, what are you doing? What do you want me to learn? And what do you want me to do? And paano nahuhubog si Kristo sa akin? Paano ako mas maging katulad ni Kristo sa mga pagkakataong ito? Now, para po sa ating discussion, how does God's perfect plan give you confidence when you face uncertainty or hardship? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Perfect Father, you are without flaw, without failure, and without need. Everything you do is right, and every decision you make is wise. Thank you for being a God I can trust completely.
even when I don't see the whole picture. I rest in your perfection. Help me to submit my will to yours and walk in the peace that comes from knowing you never make a mistake. Make me more like Jesus, shaping my heart according to your perfect love. In Christ, I long to be made whole. In His name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Pastor Ruel na kaibigan natin. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating ministeryo. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.